Umaasa ang mga negosyante na makatutulong ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN para maabot ang target na paglago ng bansa. May report si Denise Osorio. Nakikita rin ng business sector ang chairship ng bansa bilang pagkakataon para mas mapalakas ang tourism, trade at investments at may pakita na open for business ang ating bansa. Ito matapos bigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na kumpiyansa ang Department Budget Coordination Committee sa growth target na 5 to 6% para sa 2026. Sang-ayon naman dito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa paggamit ng ASEAN chairship bilang panghatak o gamiting rally point ang mga ASEAN-related events para tumaas ang high-value visitors at magbukas ng mas maraming deals para sa negosyo, kasabay ng mas maayos na pagpapatupad ng mga reforma ng economic team. This ASEAN Tourism Summit can be a jumpstart to put more eyeballs into our tourism. Kung gaano kaganda ang Pilipinas, we drastically needed to go back to pre-pandemic levels, almost 2 million tourists. That's at least $2 billion of direct inflow into our economic system. Kasabay nito, binigyang diin ng Federation of Philippine Industries na habang mahalaga ang pag-angat ng services at tourism, dapat sabay na pinapatibay ang industry, lalo na ang construction, mining at utilities dahil kritikal ang mga ito sa job creation, infrastructure at energy stability. Paalala ni FPI Chairperson Elizabeth Lee sa isang pahayag, kailangang palawigin ang pinanggagalingan ng paglago ng bansa. Importante na bilisan ang infra programs, palakasin ang manufacturing sa innovation at export diversification, at siguraduhin ang stable at affordable power habang ina-align ang mga reforma sa ASEAN. Inuugnay ng mga negosyante ang tagumpay ng ASEAN chairship sa kakayahan ng Pilipinas na maghatid ng matibay na implementasyon. Nila, kailangan ng mas malinaw na safeguard sa public projects, mas tuloy-tuloy na infra rollout, at mas matibay na koordinasyon sa private sector para sa transparency at accountability. Ito rin ay para sa mas malakas na investor confidence at mas mataas na pagpasok ng turista, trade at bagong oportunidad sa mga rehiyon ng bansa. We are actually optimistic for 2026. The policies that have pushed, especially after this economic team announced big, bold reforms, we want to see the actual implementation. Tiwala ang mga negosyante sa kasalukuyang lideratura, lalo na't dahil ibinunyag nito ang mga umanong anomalya sa mga partikular na infrastructure projects. Gate pa ng PCCI, ang pagiging launchpad ng Pilipinas sa ASEAN 2026 chairship ay posible pa na magpatibay ng ekonomiya ng bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.